Ayan. Ayan. So, last meeting we started already kinetics and thermodynamics nga, no? Like what I mentioned, yung rate of reaction, you cannot determine that through the thermodynamic parameters. Tama, di ba? Na-discuss na natin to even sa GenChem. Delta H naught, delta G naught, delta S naught, they cannot predict how fast your reaction will be. So, sino lang yung makakapag-determine nun? Yung chemical kinetics. Okay? Or kinetics in um, simple word, no? So, si kinetics, siya yung involved or branch siya ng chem na sa mga reaction rates, no? So, it means you will need another set of parameters to determine if a reaction can be fast or slow, no? So, kinetic parameters yung gagamitin natin. Ngayon, ang maganda dito, thermodynamics and kinetics, they can go hand in hand so that we can understand the reaction better. Yung flow of energy, kung inside ba, overall flow of energy, kung going into the system, out of the system, or yung reaction rates, no, bilis ng reaction. And at the same time, how can we change the reaction rates depending on the kinetic parameters? So, we started first with KEQ. Alam mo na to, no? Yung KEQ, mixture Yung power equilibrium pala po constant. sa PA ko yung coefficient kasi pag na-derivative kasi po yan bababa pa. Yun pa Correct. yung ano. Again, sorry. Ba't kasi po naka-exponent yung ano, yung coefficient? Baka kasi nag-derivative po siya sa bababa. Ganun ba po yan? Yeah, kaya ka nagbababa. So, uh, hindi ko na matandaan. Na-derive na ba natin to? yung, yung sa I think so po, pero nakalimutan KEQ. ko na bakit kasi may Oo. exponent eh. Ba't Pero kasi, exponent yan. Like, kunwari yung A mo dito, if you have A here, this will be uh, the exponent for A, right? ano na yung concentration. Hindi ko alam kung na-derive natin to mathematically or if this is observed experimentally. So parang ano siya, yung idea was derived from the experimental Pwede rin po results. na. Baka yung the data that fits best. Yet, mm, usually kasi pag kinetics, hindi na-derive yung mga basic na ano eh. Um, yung very fundamental concepts, hindi siya na-derive. Nakuha siya from the experiment. Tapos, kung ano yung mga advanced idea natin, yun na yung na-derive from the fundamental ideas or fundamental concepts. Pero race to A yan. Balikan kita dito. Hindi ko matandaan kung bakit naging race to A siya or ginawa ng derivative no, para bababa si A. I'm pretty sure. Pero yung concept ay ganito ha, products over materials. Starting materials or reactants. So, mapapansin mo pala sa organic chemistry, they're not easily using reactants anymore. So, starting materials, reagents, yung mga ganun. Pero reactants pwede din. Pero pag yung reactant, inulit ko lang, this refers to your organic material or the starting material. So, we're already good with this one. Kapag mataas ang KEQ, anong masasabi mo, Josh, dun sa equilibrium? It favors what? Heavily favors the products. Hindi, Product? favors Okay. ko. Aba. Product formation yan. Kasi, ibig sabihin nung, kapag mataas ang KEQ, ibig sabihin, product is more, are in higher concentration compared to your reactant, right? Or the starting materials. Kaya mataas yung value ni KEQ. So, yung equilibrium mo papunta dun sa product. Pero kapag less than ng KEQ, ibig sabihin mataas yung concentration ni reactant or ng starting material mo nasa denominator siya. So therefore, maliit ang KEQ mo. It heavily favors the starting materials or the reactants, no? Ngayon, for organic reactions, usually, pag nagme-mechanism din tayo, gusto natin ang favorable yung nasa product side. Kaya Are ang there gusto cases natin, po Josh, na ay, ayaw niyo po mag-react? hmm, Are there again, cases po na gusto niyo po yung ayaw mag-react? Yung magiging negative one. reactant yung, oh, may mga ganyan kung gusto mo reverse it. Pero syempre, pag nagpo-propose ka ng mechanism, meron kang pupuntahan kasi na gusto eh. Ganun yung concept for organic chemistry. Pero technically, pwede siyang bumalik. Ha? May mga reactions sa pwede siyang bumalik ngayon. Pero ang gusto mo nga dahil
propose ka ng mechanism, gusto mo mapunta ka sa product side. So, gagawa ka ngayon ng paraan to control the parameters para pumunta kay product. Pwedeng increase mo yung temperature, decrease the pressure, etc. Mag-add ng catalyst, ganon. So, the position of the equilibrium is determined by the relative energies of the reactants and products. So, ngayon, yung mga KEQ, pwede mo siyang i-correlate sa mga thermodynamic parameters natin like delta G naught, delta H naught, delta S naught, okay? Pero ang pinaka-relationship ni KEQ na kay delta G or the Gibbs free energy. Paano nga kapag ang delta G naught mo, Josh, ay negative? Ano siya? Anong ibig sabihin nun? Delta G naught is negative, Josh. Baga spontaneous negative, baga hindi spontaneous positive. Okay. Non-spontaneous positive, delta G naught, negative spontaneous. And then this is the formula, no? Negative 2.303 RT log KEQ. Wait, may ko-confirm pala ako. Yun yung gusto kong makita. Gibbs free KEQ. Ayan, images. Ayun, negative RTL and K. Yun nga yung isa pang formula. Kung gusto mo, Josh, yung wala siyang, negative, di ba? Ito yung pinakita ko sa'yo, negative 2.30 R RT log KEQ. May isa pa tayong formula is delta G naught, negative RT ln Q. So yung 2.303 dyan, siya si ln conversion. Clear tayo dito? Maba. Pwede to, negative RT ln KEQ. The same lang din sila ng ma-derive na calculation. So, paano kung K ang gusto mo, Josh? Paano if you want to get K? I-convert mo nga yung yung formula. Delta G naught Paano is kaya? equal to G negative equals RT. negative R L N K? Negative RT ln K, RT correct. L N K, maawa. Ang gusto ko, paano kung K ang hahanapin ko? Okay, kung hanapin. So, okay. Negative G, delta G over RT e to that po na. So, Yep. EXP G over negative RT yun lang. Okay, correct. E raised to what? E raised to, K is equal to, ano nga ulit, Josh? Sorry. KEQ is equal to, K is equal to EXP nga po na EXP delta G not over, negative delta G not over RT. okay, correct. Ganun nga yung mangyayari. KEQ. So, please remember this when KEQ is greater than 1, yung logarithm mo ng KEQ based dun sa negative 2.30 303 RT log KEQ. Yung log KEQ mo positive. Pag greater than 1 ang KEQ, negative ang delta G. So, energy is released and it favors the products. Ito yung gusto natin. Si KEQ ay greater than 1. Pag baliktad, KEQ is less than 1, log KEQ is negative, making your delta G not positive. It favors the reactants. Ayan. So, I want to to reiterate this, Josh, no? Kapag yung compounds mo ay stable, ano siya? Mataas ang energy or mababa ang energy, Josh? Kapag ang compounds mo ay stable. Yes, Josh. Kapag ang compounds ay stable, mataas or mababa ang energy? Mataas yung wait, kung mataas, kasi kung hindi siya stable, then nagta-transform siya. So, Mataas or mababa ang energy kapag stable ang compounds? mataas yung energy.
Ah, So, wait. pag stable ang compounds, mataas ang energy niya. Wait lang ba? So, pag steam, hindi, mababa kasi parang ano, Very good. 'Di ba? Yun nga yung sabi parang ko ano, lagi sa yung lower yung sinasabi. heat, hindi siya more Oo. likely to roll. Lahat ng matter, they want stability. They want to achieve stability. And stability is very much related to energy. They want to have low energy. Siyempre, 'di ba? Pag low na yung energy ng mga compound mo, wala na siyang energy para mag-react pa, no? So, pag stable, more stable, less energy. Ngayon, ang gusto natin, if we want the products sa equilibrium reaction natin, dapat yung products pala natin, mababa yung energy. Para at least mas stable yung products natin kumpara dun sa starting materials. Ngayon, since yung delta G naught, yun yung nagaano ng spontaneity, no? So, siya yung nagpro-propose ng spontaneity sa atin. Uh, it means, um, gusto natin mababa yung delta G naught. And malaki dapat yung KEQ or greater than 1 yung KEQ natin. Tapos Josh, magkakaroon ka din kasi ng idea dun sa uh, relative concentrations ng mga reactants and product mo. Paano kung ganito lang kasi siya? Tingnan mo tong table na to, Josh. Let's say reaction of A to B at room temperature. So binigay yung KEQ. Kasi maraming mga ganito sa sa organic eh. Okay? So reaction A and B. Tingnan mo to, Josh. Pag positive 18 yung delta G naught, ano yung KEQ, relative KEQ? Positive 18. Tingnan mo. Pag positive 18 yung delta G naught, 18 kJ per mole. Ano So, yung relative it's not KEQ? spontaneous. Yeah, non-spontaneous. Pero ang KEQ mo, dapat less than 1, right? Abo, Kasi ayan po, non-spontaneous siya eh. mga point zero Ayan, zero. 10 to the negative 3. Ngayon, ano yung concept noon? Parang, ano yung, parang mas ma-appreciate natin siya. Ang meaning niyan, 99.9% ay reactants or starting materials. At equilibrium, parang pag na-reach mo na yung equilibrium, almost virtually 100% ay 99.9% ay reactants. Wala man lang na buong product or very, very, very small, 0.1%. Ganyan ba yung gusto mong ng organic reactions? Di ba hindi? So, technically, ito yung gusto mo, Josh. At least, Josh, for organic reactions, you need to have 10 to the third KEQ. Ano yung 10 to the third? 10 to the third KEQ. Anong ibig sabihin nun? So, 10 to the third, very, very spontaneous. Ay, very, very, hindi pala sa very spontaneous. Very Spontaneous siya. product So, favorable. tapos, ano lang ang kailangan mong value? At least you need to reach 1,000 KEQ lang. Parang yun, no? 1,000 KEQ. Tandaan mo to ha. Pag ang KEQ ay nasa around 1,000, ang delta G naught nun ay approximately negative 18 kJ per mole. At anong interpretation nun? Kung A to B lang to, essentially, all of your starting materials were converted into products. So, yun yung maganda dito. So, parang, okay, dapat ang KEQ ko ay 1,000, no? Basta pag nakita mo yung KEQ, yun yung concept, Josh. Pag nakita mo ang KEQ ay greater than 1,000, so or at least 1,000, it generally favors the product formation. Okay? So, ideal yun for organic reactions. Opo. Quick review tayo. Ano ang sagot mo dito? Which KEQ corresponds to a negative value of delta G naught? Hmm. KEQ Ah, 1000, 0.001. so kung K 1000, yung ano yung negative value yung K 1000. Kasi Okay, correct. pinakamataas niya. Letter B naman.
which KEQ corresponds to a lower value of delta G naught. Ito na Since naman po pareha yan. silang 10 to the negative 2, 10 to the negative 5, ano ang ina-expect ng Ito na delta naman G po, naught? diba, yung sinasabi ko nga po, yung value ba or yung pag-negative? Kasi pag yung Value lang. yung totoo, yung Ah, negative 5. Kasi yung ano, yung mas mababa, mas mataas, mas mababa talaga po yung, ay, wait, ano munang mas si mababa sign yung ni negative delta G 2. naught? Mas maganda po yung negative 2. Dapat kasi mas, Hindi, ano muna sign ni delta G naught? positive. Okay, positive. Ngayon, sino ang magbibigay ng mas mababang value? Value ngayon, kasi alam mo naman positive to parehas eh. So, sino mas mababa ang value? Hmm. Mas mababa So, ng parehas silang positive eh. So, sino ang mas magbibigay ng mababang positive yung 10 to delta the G naught? negative 2. Mas mataas siya. Okay, Or, correct. Ito yon, 10 to the negative 2. Okay, next. Number 2. Sino ang i-favor? Starting material or product? Ito, product. KEQ5. Okay, product. Very good. Ito, Fire. Ano ba? Reactant. 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 Kasi positive delta G naught means Okay. less than 1 KEQ. Less than 1 KEQ favors the reactant. Okay, number 3. Sinong i-favor ulit? Ay, hindi. Sino ang mababa ang energy? Yung product or yung starting material? Yun muna. Oh. Letter A. Sino mababa ang energy? Oh, positive ang delta G mo. Yung reactant. Okay, correct. Reactant or the starting material. O, yung B. Yun yung product. Okay. C. Ah, ano pala? So, kala ko AA kasi yung buong row, hindi pala. So, C yung next pala na. So, C is Hindi, CB. KEQ equals 10. product din. Product. S yung C. Delta G naught negative 12. Starting material. Ah, ah? C? Delta G naught negative 12. Yun yung product po. Yung D po yung, Product. Oo, yeah. yung D Eh, pala yung yung D. sabi ko. KEQ equals negative 10 to the negative 3. Wait lang po. KEQ equals 10 to the negative 3. Mm, Sino mababang yung energy? material. Starting material or okay, starting material. Good. Ayan. And then we also discussed this, no, yung conformations sa cyclohexane. Ano ang favorable sa atin dito? Yung axial or equatorial? By concept. Ano yung ano natin? Sagot natin dito. Yes, Josh? Sino yung mas stable dito based dun sa alam natin na discussion kay Alkane? Yung axial or equatorial? Yung equatorial. Sa Kasi mga roomier yun, no? Or other mas cases, maraming pero space. naisip ko kasi po, baka other cases na yung actual could be more, Oo naman, meron. Merong mga exemptions dyan. So in general, what we want is equatorial talaga yung uh, nasa equatorial position yung bulky natin na substituent because it will give the bulkier substituent or the bulky substituent more space, no? yan po yung cyclohexane. Ngayon, tapos ano yan, napoprove talaga siya thermodynamically speaking. Example nga ito, no? Paano kung ang iyong substituent ay phenyl ring? So, dito kitang-kita natin na yung delta G naught ay negative 12 sa side ni equatorial. So, tignan mo ngayon Joshua, to appreciate this, ayan, tignan mo to. Their delta G naught is negative 12.1. Ang KEQ mo is around 100. So, anong meaning nun in terms of concentrations, Josh? If KEQ is 100, tapos Sa dalawa lang naman very, yan, A and B. ah, So, B over A lang yon sa basic formula. So, ibig sabihin, 100 times more B than A at equilibrium. So, parang tama. imaginein Kasi mo, A to B oo, lang naman po na. correct. Kung may isa kang naka-eggshell na phenyl ring, may 100 molecules ka,
na naka-equatorial. Kasi BNA nga lang naman sila. Okay? Naiintindihan Aba. to ha? Ayan yun. Para we better appreciate yung meaning ni KEQ at saka ng mga delta G na. So, ano nga yung ano mo, ideal for, ano yung ideal value mo ng KEQ for organic reactions? Kung gusto mo 99.9%. Ano yung ideal ko Anong value? 99.9%? Hmm. So, Simple reactions, yung ganito, A to B lang. Anong value ang gusto mo? 99 more B. Mhm. Oh, wait. Na-discussan natin siya kanina. Ano po na? Yung B is 100 times dito. So, kung 99 po percent, Yeah, dapat. Na parang 99.9% ay nag-proceed sa product 99 formation. more B than A? Hindi? Hindi, Wait. 99.9. Almost 100 nga. Aba. For an organic reaction to be successfully favoring the product formation, at least 1,000 ang KEQ mo. Or delta G not ay Ganun ba negative pa yung 80. na-observe? Yung normal? Negative. Oo naman, meron yan. May mga organic reaction yan na almost virtually 100%. So, Insane. ito yung sinasabi ko sa'yo, di ba sa inorganic, parang swerte na tayo kapag mga naka 80% ka na, 85%, 90%. So, sa inorganic yun na. Pero pag organic reactions, kaya mo ma-reach parang virtually 100%. No, parang na-convert mo siya into your desired product. Ito, sa confirmation din, ano ang substituent mo dito? Ito yung substituent. Sino to? Anong pangalan? Medyo mina po yung mic na ba? Ay, hello. Ayan. OCH? O-methyl. Anong sen? Anong functional group na lang yan? Nga pa, ano kasi yan? OR, na OR ba? Yep, ROR. COC. Ether? Correct, ether yan. So, you have okay. here an ether functionality. So, methoxy yung substituent mo. So, tingnan mo ha, yung isa naka-eggshell, yung isa, ayan, methoxycyclohexane. Yung isa naka-equatorial. Tapos, pwede mo with sabihin this... na cyclohexane ether? Methyl cyclohexane ether? Hindi. Methyl cyclohexane, yes, pwede. Old convention yun eh, for naming. Ito kasi IUPAC yan. Yung methoxycyclohexane. Paano ito, Josh? KEQ is 2.7 for this reaction. So, sino ang present in larger amount at equilibrium? Yung equatorial ba? Okay, correct. So, talagang it really proves 2.7 that... times more. Yeah, it really proves that the equatorial position is heavily favored, thermodynamically speaking. So, is delta G naught for this process positive or negative? Negative. Correct. Kasi ang KEQ mo, greater than positive. 1, right? 2.7. So, hindi positive, greater than 1. Kasi laging positive ang KEQ eh. Wala kang negative na KEQ, Joshua. Ano po yung ano? Ano yung laging positive, greater than 1 and less than 1 lang. Ano kasi yung sabihin po ng room temperature? 20 ba? 25. 25. Ay? Sige, calculate mo. Calculate the value of delta G naught at room temp. So, tama yung B mo. Negative kagad yan, Matic. Kasi nga, 2.7 is greater than 1. So, therefore, delta G naught is negative. Negative 2462 something. Ano ba? Correct. Negative 2462. What? Anong unit? 0.2 mo. Sorry, ano? Negative? 2,462.24. 68? Okay. Ano mo, unit? No, kasi wait. So, kung R, tapos K, tapos LN of kilojoules per mole? Hindi. Joules per mole pa lang. Joules per mole. Kasi parang hindi naman. Kaya kung gusto mong maging ano yan, kg per mole, negative 2.46. Tsaka diba nga, sabi ko sa'yo, diba, if ang KEQ mo ay around 1,000, negative 18 ang delta G naught. So, dahil KEQ mo 2.7 lang, expect mo medyo maliit lang yung delta G naught mo dito. So, your delta G naught here is around
Negative 2.46 kJ per mole. kJ per mole. Okay, then next. Ayan, so we will now be moving on with entropy, no? So alam na natin to. Ano ulit yung entropy? Randomness of a system. Kung gaano ka disorganized or yung disorder measurement ng isang system is known as entropy. Ngayon, based sa second law natin, ano yung second law of thermodynamics? Ano kasi? Second law, ano yung Hmm. anatabo na yung dapat, Ano yung first law? Yun na lang muna. wait. Balikan natin. Oh. First law. Grabe, nakalimutan niya law sa thermodynamics. Yun na, nagka-mental block ako minsan kasi pa yung Oo. parang, wait, nakalimutan ko nga na, wait. Yung third law, yung ano dapat ba? Wait. Ha? Ako nga din eh, Ano ano, no, nakalimutan? nung Third napatanong law, din ako eh. Ano siya? Anong first law? first law. Wait, isipin ko kasi pa yung second law has to do with yung ano, yung flow. Entropy. Second law, entropy. First law, delta H naught. Yung third law, entropy pa rin, pero may temperature. Yung first law, kung ano siya, kung Ano siya, very much related sa reactions. Like, kunwari, uh, kung ano yung mass mo nung reactants, dapat equal siya sa mass mo ng products. Conservation of mass yung sa reaction. Pero, in terms of energy, yun yung first law natin. conservation of energy. Correct. First Okay, law is ganun na lang. conservation of energy. Kaya nga, puro delta H naught Naisip yung ko kasi inaaral pala po natin. yung ano, na ano ko kasing loss ni Newton kaya nasisiraan ako ng ulo. Hmm. Ano ko yung O, first kaya wag mo siyang na ano i-mix. pa na. O, ano ang second law? Higher entropy yata sa lower eh. Kapag sa second law, for a spontaneous reaction, the entropy is increasing. The change of entropy is increasing. Okay. So, for any processes or reaction na spontaneous, ang delta S stat mo ay positive. Increasing si S. Bakit? Ano ba yon? Randomness kasi yon. So, ibig sabihin, spontaneous ang isang process kapag mas nagiging magulo siya. Tama naman, di ba? Kunwari, ang diffusion of gases, diffusion of solute sa given solvent, di ba spontaneous yan generally, no? Parang nag-iisip ako ng non-spontaneous na diffusion. So, unless mag-work ka, mag-effort ka ng work. Pag ganon, yung diffusion, dahil nga siya spontaneous, if you will notice, the molecules are moving apart. Mas So, sa nag-i-increase yung diffusion po may need randomness. and energy pag ano po, immiscible. Yun yung mangyayari. Iniisip ko nga pag non-spontaneous, pag immiscible siya. But generally, diffusion is spreading Pati out, no, yung molecules mo. Nag-i-increase yung flow. randomness or yung disorganized pattern dun sa system mo. It Increase means pa. increasing ang entropy. Okay? So, uh, kung gusto mo talaga yung thermodynamic na meaning ng second law, yung delta S not universe is increasing for spontaneous process or reaction. Yung Okay. delta S not ni universe. Yung pala po naisip, Tapos, meron ba pong hmm, immiscible na gases? ano again? Meron ba pong gas na immiscible? Gas na immiscible? In a sense, no? No, but they would rather Mm, be with themselves so much na they separate kahit na may hindi noble magkakaroon gases, I ng guess. diffusion spontaneously. Feeling ko noble gases. Baka po na. Parang ang hirap niyang, though nape-press natin siya sa water eh. Kasi pag, wala naman sila magagawa kapag pinessurize mo sila eh. 'Di ba? Pupunta talaga sila dun sa water. Unless sila lang din yun ha. Like, kunwari, liquefied neon, liquefied argon. So, yeah. Pero kung may water yan, yeah, at some point, na ano naman sila, na di-dissolve pa rin. So talaga, pero ano pa rin yung non-spontaneous. Mhm. Tapos, if,
Mel, Recall ko, seconds yes lang po. ah. Kumakain ka ng oatmeal? Bihira po sir, pero kumakain naman Pero, po. kung lalagyan mong strawberries, makakain mo siya? Ayun, masarap yun kuya. Pero mahal ang strawberries, tsaka maraming gamot yun sa, ano nga, Benguet, no? Sa Baguio. Oo. Alam mo ang safer? Ano po? Ah, gamitan mo siya ng, ano to, ito, tingnan mo yung tsura. Yun, Oatmeal po iyan. ano pa ano to? Dragon fruit. Dragon fruit, parang ganun. Dragon Dragon fruit. fruit. Ay, healthy Drag- po iyan. Dragon fruit, tapos hindi na kailangan lagyan ng ano yun, ng pesticide, no? Cacti Mm-mm. yun, no? Cacti. Tapos lagyan mo ng, mag-squeeze ka ng ano, ng citrus ng dalandan, mura lang. Mm, Tapos kung gusto mo lagyan non-fat milk. grabe, very healthy. Non-fat nga, tapos yun, Though yung dragon fruit po kasi dito kuya sa Manila ay hindi ganun ka ano pa eh. Hindi siya ganun ka popular, I think. okay. Nakakita naman po ako sa mga mall, yan. Mahal, Pero sa mahal pag palengke po, oo, mahal. pag sa palengke parang bihira pa siya. Ito po kami na mura eh. Hindi, Mm. sa ano lang yun, sa Tinatanong bahay. bata. Sa Intramuros yun. Nung pumunta kami Ah, Intramuros, may nagbebenta yung isang mansion doon. siguro Nakapasok kami. Oo. Mm. nagtatanim po sila May siguro. tanim sila ng dragon fruit doon sa mansion mismo sa Intramuros. Oh, okay. They sold Ano us po for yan, yung red or yung white? Yung ano po, ito yung red purple. purple. Hindi, actually Ah, ah. dapat nang pumunta ka dito that before, we were planning na magpikpik tayo ng dragon fruit. Kaya lang Selfie, ang alam ko po, based sa studies, kasi may mga kakilala po ako, dragon fruit ang ano eh, ang studies nila eh. Mas ah, healthy yan, yung mas purple. healthy eh. Ano nga, ano sana Mga natin, anthocyanins po kasi yan, nung so mga pumunta ka last time, antioxidants. then sa dapat talaga ang kasama sa ano natin itinerary, Hmm. magpipik tayo ng dragon fruit. Ah, Kaya lang, Huwag kayong mag-alala kuya kapag bumalik po ulit ako dyan. Papunta lang po ako. kaya hindi lang ma-ascertain yung time kasi sabi nila, kung meron available po, no? Ah, ah. Kasi kailangan pagka pumunta kami diyan, yun meron. Sabi ko dahil Correct. magre-rent kami ng car. Mm, Sabi ko, kaya hindi lang masabi kaya hindi natin pinuntahan na. mm. Kasi gusto nga natin mag-pick tapos ang Maganda po yan. babayaran mo na lang. Ayun, try mo na kung meron kang makuha na na malapit kayo sa monumento, di ba? Yun Yes po, Balintawak, mga ganyan. Sa Balintawak Balintawak Market. for sure meron po yan. Meron, wag sa mall, napakamahal. Ito binili ko sa palengke 60 pesos per kilo eh. Mm. Hindi ako Check ko po bumibili kuya pagka sa mahal. palengke kung meron po. Oo, tapos lagyan mo ng dalandan lang, tsaka milk. Para Mm. siyang ice cream ng strawberry ice cream ng lasa. Kasi may I see. seeds din, 'di ba, maliliit? Yes po, maliliit na seeds yan eh. Oo, Sa so mismo. parang strawberry tapos alam mo na, yung strawberry kasi takot ako eh. Ang daming ang dami ng gamot sa Baguio. Nakita ko. Grabe yung, pala po sila mag parang gano'n. Tuloy-tuloy pa, Yung spray. ilan yung minuto po yung spray, spray. grabe, ang Kasi dami. isang bush lang po yan. Ilan minuto po. Ayoko na, sabi ko. Sige, Mel, sorry ah. Sige lang po. Ayun pala Josh, sa entropy din pala no. Sino yung mas mataas ang entropy or mababang entropy depende sa explain mo. Yung free chain or yung naka-cyclic? Mataas? Hmm. Either, bahala ka kung paano ma-explain. Mataas Yung or mababang siguro entropy. po, ang tawag doon, yung free chain kasi mas parang mas stable yung mga cyclic eh. So, stability. Ibig sabihin mas stable ang mga cyclic. Yata mo. Sino ang, in terms of entropy, sino ang favorable? Yung free chain or yung naka-cyclic? Cyclic. Kasi mas sila organized. Oh, mas organized. So, anong? Ay, Oh, wait. Organized. Tama, diba? tama. Mas mababa sa entropy yung cyclic kasi Yun. yung order po nila. So, yung mga kayo sa liquid form, sa solid form, mas crystalline. So, Dapat, tandaan mo mas to ha, crystalline ang po. cyclic formation ay leading to decreasing entropy. Tandaan mo yan ha. Nako, nagsa-cyclic tayo dito sa organic.
Yun. Yung, so kung Mas, ano yan, nagigets kita. Tama naman yun na kapag nagsacyclic siya, correct yun, mas nagiging organized. So therefore, pag mas organized siya, mababa ang entropy. Ganon mama, siya. crystalline Okay. po siya ng pag ano, yung mga Hindi cycle. naman crystalline agad. So, kasi may mga liquid liquid na cyclic molecules. Cyclohexane, liquid yan. So, ang ano lang siya, when it comes to entropy, Pero ano hexane po, siya, gas. Yun po na, mas disorganized pa yung hexane na gas. again, Ay, hexane? hexane din, liquid data po yun, diba? Hexane is liquid din. Pero ano po yung ano, Liquid din yun. mas mababa na boiling point? Mabilis lang siya mag-evaporate, Ha? Opo, Mababa parang ang boiling close point. po na yung hexane. Si hexane, if I'm not mistaken, ang mas mababa ang boiling point. Mas ano pa yun, Kasi mas nga smooth yung free ano chain na lang yun. siya. Mas Correct. organized natin, liquid. i-search lang natin yung ano nila, BP. Chinek ko na din. Yep, ang hexane mo ay 69 ang boiling point. Ang cyclohexane ay 81 ang boiling point. Ayun, mas stronger po yung isa. Ano yung stronger? Ano yung stronger doon? Bakit? Yung ano, yung Bakit mataas yung yung boiling point ni cyclohexane. cyclohexane kaysa kay hexane? O Yung ayan, ano, na-review tuloy yung kita. Hindi kasi intermolecular. hindi to term sa stability na energy, Josh eh. May iba pang factor na nag-play siya. Yung IMF po. Yung kasi yung Correct, yung IMF. Kasi IMF ang nagdidikta ng mga boiling point yung physical Opo. properties. So, bakit mas mataas yung boiling point ni cyclohexane kaysa kay hexane? Mas malaki siguro yung bond nila sa sarili nila. So, ano kaya yun? Ibig sabihin nun, higher ang intermolecular forces of attraction or stronger ang intermolecular forces of attraction sa cyclohexane compared to hexane, right? Bakit? Bakit kaya? Siguro kasi yung cyclohexane, mas compact siya. So, mas compact yung ano, yung possible na liquid. Hindi, ang nangyayari dito, dahil nakacyclic na yung cyclohexane mo, mas madali mo silang i-stack together. Mas mataas na ngayon yung van der Waals forces. Therefore, mas mataas yung boiling point. Ganun lang siya. Parang ano po na, parang yung graphite ba? Yung ganun. Yeah, correct. Nakaring na kasi ito no? Pero nagigets kita na parang sinabi mo, mas stable kasi yung linkage kumpara sa chain. Stable siya in a sense of intermolecular forces of attraction. Kasi madali mo silang stack. Pero when it comes to energy, yung mga aliphatic mo, mababa, mataas ang entropy nila. Kasi mas disorganized yun, no? Kasi open ring lang siya open chain rather, over sa mga nakacyclic. So, ang mga cyclic mo, dahil meron kang limitation sa band angle no and band rotations, meron kang angle strain, meron ka ding rotational strain, no, they will have lower entropy compared to your open chain molecules. Okay, so natatandaan mo to, yung Gattas equation? Yung ano na, Delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S. Okay. Okay. So, dahil review lang ito, give me conditions wherein siya, favorable or spontaneous yung reaction or process. Kailan yun? Kailan yun? Ayan nga, the total energy change or yung Gibbs P energy ay may dalawang factors na kailangang i-consider. Yung change in binding energy or delta H naught, bonding energy, tsaka yung sa degree of disorderness or randomness. Sige nga, bigyan mo ko ng conditions para maging negative ang delta G naught or spontaneous ang isang reaction or process. Yan, gamit yung equation. Kung ano po siya, kung spontaneous, negative.
Gusto mo, delta G naught is negative. So, Paano yun? gusto maging negative, mas mataas yung change in entropy than yung, tsaka yung temperature. Mas mataas din yung temperature tsaka change in entropy sa Okay, positive so change. condition ay, ito na yung mga condition na binigay mo so far. Taasan ko yung Positive change in temperature. entropy. Tama ba? Yung temperature mo. Taasan ko yung temperature. Pag mas mataas kasi yung temperature, ano mangyayari sa T delta S naught na term? Larger. Larger No? po, tsaka positive dapat po yung delta S. High Okay, correct. positive number po sana. Positive delta S naught. So, anong meaning nun ng positive delta S naught? The reaction or process is leading to Leading to more disorganized molecules. okay, more disorganized. So, mataas na positive delta S naught, mataas na temperature para ma-overcome niya si delta H naught. Tama, no? Tama. O ano pa? How about yung delta H naught? Delta H naught. Delta H naught, dapat mababa siya. So, not Correct. So, yun na. Dapat negative siya ideally. Di ba? Pag negative na siya, at least may base ka na, oh, magiging negative na tong delta G naught kasi negative si delta H naught eh. Clear? So, exothermic dapat yung reaction para maging spontaneous yung isang process. Ideal iyon, no? Pero syempre, may ibibit ka pang temperature tsaka delta S naught eh. So, we can calculate the delta H naught based sa ating discussion sa chapter na ito through BDEs or binding energy, bond dissociation energies. Tapos, ito kasi ngayon yung clue dyan, Josh. Virtually speaking, sa organic chemistry, madaming organic reactions nasa room temp lang. Or kung hindi man sa room temp, near room temp, 35, 45, o kaya below 100, ideally, no? So, kaya 150 mo pa. Hindi siya abot usually ng 1,000. Bihirang-bihira ka makakita ng mga organic reactions na nagwa 1,000 yung temperature. So, kapag ganun, Josh, yung T delta S naught mo kasi, hindi siya carried out at high temperature, ay small na compared to your enthalpy term. Kaya general lang to ha, Josh ha, delta G naught is equal to delta H naught. Ngayon, yung delta H naught, siya yung nagdi-dictate ng spontaneity. Kaya, ideal na maging spontaneous ang organic reaction kung exothermic yung mismong organic reaction mo. Clear ba tayo doon? Tama. Okay. So, exothermic dapat yung ang gusto mo, no? Ideal na reaction. Okay. So, next. So, however, kahit alam, di ba, based dito sa Gattas equation, parang, okay, yung delta S naught pala ay hindi ganun ka significant sa organic reactions. Mali, no? Sa most ng organic reactions, we can easily predict the spontaneity using the delta H naught. However, may mga reactions kasi nakitang-kita, glaring yung effect, no, ni delta S naught. Example, paano kapag yung isang starting material mo, dumami siya, no? So, entropy increases, it favors the product easily. Another thing, yung cyclization. So, kunwari, open chain siya, tapos naging cyclic at the end of the reaction, yung entropy mo ngayon ay nagdi-decrease kasi nga, mas organize yung cyclic mo, no? Due to restricted motions. So, delta S naught is positive when products are more disorganized than the starting materials and negative when the products are more organized than the starting materials. So, entropy changes are also important if ang reaction mo ay isa lang yung starting material tapos naging dalawa yung products or multiple products, yun, delta S naught is positive. And delta S naught is negative kapag from open chain din nag-cyclize siya. Okay? So, cyclization is entropy restricted. Kumbaga, no, or entropy decreasing siya. Bumababa ang change of entropy kapag nagsacyclize yung organic compound mo. Okay. So, with this, Josh, sagot. For a reaction
with delta H naught equals 40 kJ per mole, decide which of the following statements is or are true, correct, any false statement to make it true. Letter A, the reaction is exothermic. Yung ano po na positive. Yeah, positive Yeah, ang delta hindi H po naught siya mo. exothermic, endothermic siya. Okay, good. Letter B, delta G naught for the reaction is positive agad. Pwede bang we're not sure? Yeah, we're not sure pa, correct. Opo, kasi baka Kailan mo gagawing high, positive baka ang delta G naught mo? low entropy change or very low temperature, baka hindi. Tsaka kung Sorry? low Room temperature or low... room temp pwede, no? Opo, Hindi, kunwari room temp lang tayo. baka hindi po na. Baka hindi siya spontaneous. Okay, Baka at room temp, kailan magiging positive ang baka when reaction na yan? heat is applied po. Hindi, what I mean is kailan positive ang delta G naught for a reaction with delta H naught equals 40 kJ per mole at room temperature. Yung entropy. Kapag, correct. Ano ang entropy mo? Mataas or malaki? Dapat positive kung mababa yung entropy change. Okay, so if ang delta S naught ay maliit, no? Or negative siya, tama ba pag negative? Yes, magpa-plus siya, no? Kasi nga minus yun eh, minus T delta S. If delta S naught is too small or negative, magiging positive ang delta G naught mo. Okay. How about letter C? KEQ is greater than 1. Is that true or false? KEQ is greater than 1. Delta H naught is 40 kJ per mole. That by now, ano na yan? Masagot mo na kagad. Hindi pa na. Hindi siguro. Anong hindi siguro? KEQ is greater than 1. Hindi kaya pwede kahit na endothermic siya, pwede naman siyang entropically favored. Na reactants or starting materials or product yung favored? Hindi ba? Kasi, yung product yung favored, pero entropically kasi. Yeah, pwede naman. Pwede yon. Possible So, generally not, pero siguro pwede rin. Okay, so generally hindi, greater than 1. So, mas malaki yung chance na ang KEQ mo ay less than 1. Kasi Okay? mataas pa, Kasi, 40. yeah, endothermic ito eh. Endothermic reaction siya. No ba? So, ngayon, paano mo mapapataas yung KEQ? Kasi less than 1 eh. Very high entropy yung ano. Okay, good, no? Taasan mo ngayon yung entropy mo para magiging taasan yung entropy or babaan yung entropy? Taasan ang entropy mo para ang delta G naught mo ay negative para spontaneous siya. Correct. KEQ will now be greater than 1. So favors product formation. Good. Letter D. The bonds in the starting materials. Yes, tama po, siguro. Correct. Tama yan. How about E? Is favored at equilibrium. Yun nga po, baka related siya sa C. So, pero generally speaking, ano siya? No, hindi po siya yung starting materials. Okay, starting materials ang pinifavor natin. Joshua, ang mahalaga sa organic chemistry, yung concept. Kasi hindi tayo usually nagka-calculate dito ng values ng mga delta G naught, delta S naught, hindi. Dapat sa unang tingin mo pa lang, alam mo kagad, okay, pinifavor nito yung at equilibrium, favor sa product formation. Maraming gagawin. So, kung makakalculate lahat yan. Dami. Pero pag nagpo-full-blown mechanism ka, if need mong ibigay yung mga values na yan. Aba. Okay. We're next to energy diagrams. Hindi na to bago sa'yo kasi alam mo na to talaga. So, energy diagrams are just representation for energy changes taking place dun sa reaction, chemical reaction. No? Ngayon, ito yung X and Y niya. Ang X mo yung reaction coordinate or reaction progress, kumbaga. And then, yung Y-axis mo will be your energy itself. Okay? Ngayon, you will notice here, ang
reactants or starting materials will be present sa left side and then sa right side yung products. Tapos, i-graph mo lang siya. So, parang heel lang to, no? So, this is a one-step reaction lang. One-step reaction na energy diagram. Ngayon, if you will notice, magkakaroon ka ng tip, no? Yung maximum point dun sa graph mo. So, sino ngayon yon? Ang tawag dun ay transition state. Clear? So, once nalampasan mo yung transition state, you will now form the products. Ngayon, magkakaroon ng difference between the two energy levels of your reactant and product sites, no? So, ano yung difference between the energy levels ni product at saka ni reactant? Difference between the energy levels of reactant and product. Mas mababa yung product dito. So, Hindi, exothermic. ano yung difference? In general lang muna. Anong tawag doon? Anong makukuha mo? Generally, mas energy yung product. Hindi. Anong parameter yun? Sino yun? Yung difference ni energy level ni products and reactants. Enthalpy. Very good. That's enthalpy. Pero sino naman yung difference between the transition state, energy ni transition state dun sa reactant mo or starting material? Activation energy. Okay, good. Siya yung EA. Ayan, naalala mo pa siya. Pero dito sa graph na to, what can you say about the energy levels of your reactants and products? Mas mababa pa yung product sa reactant. So ngayon, anong type to ng reaction? Exothermic. Okay, very good. Exothermic. Delta H is negative. So, the energy different, okay, okay. Transition state. Naalala mo pa yung transition state? Sino yun? Ano yan? Ano ba? Yung ano? Yung transition state. What is the transition state? So, tama yun na-discuss na natin to. The energy difference between the transition state energy level tsaka yung product starting material ay EA or activation of energy. Mas mataas na EA, mahirap mo ma-overcome yun, yung reactant papunta to products. Therefore, slower yung reaction rate. Pero pag mababa ang EA mo, parang madali lang yung heal, no? So, madaling ma-convert si reactants papunta sa products. Faster ang reaction. So, gusto mo mababa ang EA for organic reactions para at least mabilis yung reaction mo. Pero babalik tayo, sino si transition state? Transition state. What is a transition state? What is transition state? Yun na lang. Yun yung ano po, yun yung yung sa peak mo ng bago siya magkakaroon. Ng EA. Pero ano siya, chemical species ba yan or what? Baka pwede pong may intermediate. Hindi yata. Kasi stepwise reaction po kung may natapos correct. Stepwise reaction kagad kapag may intermediate. Ito kasi one-step reaction So, transition state lang. Walang species po na na-form. Ano na siya yung habang nangyayari. So, ibig sabihin, hindi chemical species si transition state? Siguro hindi, baka sort of. Parang yung na-break na po yung bond tops bago pa lang mag-form. Yun na ba? Parang ganun. Okay. Actually, ang transition state, chemical species sila pero hindi sila na-isolate. Kasi hindi. Ang alam ko, di ba, na-discuss na natin to, we cannot isolate transition state kasi ang bilis ng reaction. Okay? Yan. So, transition yung state. bond is partially broken. Yung ganun po na. Yeah. The structure of transition state is somewhere between sa structure ni reactants or starting materials and products. Ngayon, ganito mag-drawing ng mag-illustrate or represent ng transition state siya. Any bond na mabubuo and any bond na mababali or mabubroke, dapat lalagyan mo ng dash line. Any bonds na hindi involved sa bond formation or bond breaking, solid line lang sila. Clear? Solid line lang yun ha. Kung sino lang yung magba-bond breaking and bond formation. Lahat mo nagba-break ng konti bago yun lang yung magda-dash. Tapos, may mga partial charges kasi ang mga, any atom that gains or loses a charge contains a partial charge in transition state. So, lalagyan mo yan ng partial charges. Okay? And then, to indicate na transition state yung chemical species na yun,
lalagyan mo ng brackets. Nasa loob sila ng brackets. Tapos, lagyan mo ng double dagger na symbol. Ito yung double dagger. Ito. Ayan daw, yung gano'n pa yung parang yung Hindi ko alam, parang Chinese character na. Lithuanian, Pedrat symbol. So, double dagger na symbol, no? So, ngayon, if you will notice here, tignan mo ha, yung AB kasi, mababali. So, broken line siya. Yung BC yung mabubuo, broken line din. So, somewhere in between siya ng products and reactants. Okay, let's analyze lang one by one yung mga possible na energy diagrams natin. What can you say about this energy diagram, Josh? Endothermic. Okay, endothermic agad. Kasi mas mataas yung energy ni product over sa reactants, right? Compared dun sa reactants. So, delta H naught is positive, endothermic agad. Anong masasabi mo naman sa EA? Meron pa rin po. Positive pa rin, syempre. Okay, positive. Laging positive naman ang EA. And wala kasi tayong point of comparison dito. Pero dito, ina-assume natin, mataas ang EA, slow ang reaction. Tandaan mo yun, Josh, pag malaki ang EA value, mahirap ma-overcome ni reactants yung energy activation barrier mo, no? Yung energy of activation, may hirapan siya, mabagal yung reaction. Kung mataas na mataas yung temperature. It needs more activation energy, ganun ba, Mel? Ano pa? Pagka mataas yung EA, it needs more activation energy yun, yung EA. Okay. Yes. Activation energy na yun. Ibig sabihin nun, kuya, kailangan mong i-overcome yung EA. Yung EA po ay specific value for a reaction. So either you change the temperature, taasan mo yung pag-steer, mga ganon. Para at least, mabilis ma-overcome ni reactants or starting materials yung energy of activation. Tama yun, Josh. Taasan mo ng temperature. Meron ba pong competitive steering? Yung kumbaga yung di ba may yung steerer na magnetic, pero meron ba pong parang yung gano'n talaga na pang steer para kung if needed? Anong gagawin? Yung mas malakas na steering? Di ba may mechanical na steering gumaganon? Yan. Pero meron ba po yung parang gano'n na steerer? Dalawa siya na side? Maximizing po yung turbulence. May mga ganyan na system. Sa manufacturing, maraming ganyan. Na parang yung steerer nila ay naka-customize in a way na mas ma-maximize yung steering or blending. Meron. Ayan, by the way na po. Ayan. So, dito, ano naman to? Yung EA ay malaki pa rin. So, ano to? Slow reaction pa rin siya. Pero this time, what can you say about the energy levels ng products and reactants? Mababa yung energy level ng product. Okay, so therefore, ang delta H naught mo ay? Negative. Ano siya? Anong negative type ng reaction? Negative H, so exothermic. Exothermic. How about this one? Ayun, kitang-kita na natin yung... Medyo fast reaction na po, pero endothermic. Okay. Yeah. Fast reaction kasi mababa ang EA, pero endothermic pa rin. Fast na endothermic. Ito, fast, tapos na exothermic. So, ito yung mga possible scenario. Meron ba pong may parang kumbaga yung ratio ng EA tsaka delta H? Meron ba pong parang may parang benchmark na tinitingnan po kung yeah, technically, dapat for a successful na organic reaction, mababa mo yung EA tsaka yung delta H naught. Comparable in size sila. Dapat ganun po yung parang similar. Yeah, almost similar sila. Yung by height. Pero rule of thumb lang yun, Josh. Tama. Okay. So, kasi katulad nito, parehas naman silang endothermic, right? Exothermic ba? Ay, sorry. Parehas silang exothermic rather. Tama? Tama. Oo. Pero, yung isa mabagal. Correct? Tama. Sino yung mabagal? Si A or B? Si B. Correct. Identical delta H naught, pero magkaiba yung EA. Si B yung slower mo kasi ang taas ng energy of activation niya or activation energy. Samantalang si A mababa. So, faster reaction siya. And if you will notice, tingnan mo, comparable yung? Comparable yung yung size? No, nung mga arrows, no? Ni EA tsaka delta H naught.
So, rule of thumb lang yan, Joshua. Kapag ang EA at delta H naught ay almost the same, mabilis ang reaction mo. Okay? Okay, sige ba? Speaking sa organic reaction. Okay. Ayan. Letter A. Draw an energy diagram for a reaction A, B plus C in which the products AC plus B are Wait lang ba? higher in energy than the starting materials and EA is large. Wait lang ba? Clearly label. Yes. Nagka-flash pa yung screen eh. Wait lang ba? Okay. 5 seconds, mga ilang seconds po? Siguro 30 seconds, ko lang Okay. po, reconfigure ko yung graphic settings. Okay. And, okay, yun ba? Draw an energy diagram for the something something where the products Yan. are higher in energy. Or pwede mo tong ano mo na lang, copy mo muna, snip mo na lang to, and then let's share dun sa ating whiteboard. Ay, wait lang ba? Ayan, voice access. Naganoon pala. Example. Okay na? Ayun, Stop okay na ba? sharing na ako. Yan, dyan tayo. Okay. Ay, ganun. Please lock. Lock. Ayun. Ayun. Okay na? Okay na ba? Okay, stop share ko ha. Ngayon, isi-share ko naman yung ating Whiteboard. Whiteboard share. Tapos, and then, isi-share ko yung whiteboard natin. Open board. Ayan. Kita mo na, Josh? Naba? Okay, nandiyan ka na rin? Naba? Nasa baba po ko. Parang ayon. At tapos, asan ka na? Ayun. Okay. Go ahead. Yan. Draw the la where the la. La. H and E. Nawala na Okay. yung video ko. Ito yung sa sharing kanina. Oh. Ay, Diba nag-unshare ako? Ayan, wala meron yung na ulit. Sige lang. Go ahead lang, Josh ha. Sagutan mo na parehas 1 and 2. Sige ba? Ito si Tate. Chinese. Kuha lang ang water. Okay, sige. So, the reaction where the blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Oh, shish. Wow. Unlocking my inner Picasso. Wait. Please. Oh, wow. And the EE is large. True. Okay. We're cooking with this one.
Working with this one. Working with this one yet. Okay. Something. Okay, continue lang. Mm-hmm. So that's your transition state. Oh, now the So internet dapat stable. Higher rate energy in the blah blah blah. The product, the transition state, and the products are higher in energy. Correct. Dapat mas mataas yung level ni A plus Josh, AC. AC, si B ang naging free. Unlocking the inner Picasso. So, Mali. Si A yan. awa. Mali pa yung ano na yung pag ito yung Pagkakamali din yung ano mo, yung transition state. true. Ano kaya to? Si A sa loob. Correct. Starting to I don't want to be with you anymore, B. So, So, anyway. Correct. Ito yung A. Ay, paano bang papakita ba? Okay, separate. Ibang color ng arrow, pwede. Pwede rin ba? The shaded delta. Ayun ba, pag sinashaded delta, alam na po na term, okay. Maganda, it must be good. Ano kasi ito, time yata itong isang axis eh. So, oops. Time or reaction progress, pwede din. Wag mo naman sagadin yung ano. Ibig sabihin yan, zero energy yung product, ay yung reactants mo. Opo, bakit? Ano pala na? So yung diba? Kaya nga, usually nakalutang yan eh. Usually mga nakalutang yan. Kasi parang relatively, may energy naman yung starting materials. Wala po na. Ano kasi yan? From nothing. Yung synthesis of an atom. So the starting materials of product na ba? Okay, the blah blah blah, the blah blah blah. Okay, I think that's good. Ano ba? Number 2. So the something. Okay. O, tama naman. Tama lahat ng 1 mo. Sorry. Yan. Tama lahat ng 1 mo. A, B plus C, mababa ang energy. Then AC plus B, mataas ang energy. Label mo yung access, energy, and time or reaction progress. Correct. Starting materials. Correct. EA is large. Delta H naught ay nalabelan na rin. Si EA. Wait, where did the H come from? May may nilagay dito na acid. Anyway. Hindi. Tama. Wait. So, so, nakaganan. So, OH2. Paano naka-attach sa OH2? Bakit? Pwede ba? Pwede naman, di ba? Ilan ang lone pair ni water? Dalawa po na. Okay, true. Tapos, dahil dalawa lone pair ni water, tas nakaband sa isa, yung isang lone pair, ano magiging charge ni oxygen? Positive mo. +1. Partial pa. Positive. Hindi siya partial positive. Correct. Kaya ganyan siya. Paano transition state niyan? So, paano kayang itsura ito? So, medyo nag-break na yung dito. Sino lang yung break, band na may break? Ito lang yata ba, no? May band na mabubuo ba? Wala na ba na? So, ganun lang. Wala. So, ayan lang. Sige, i-copy mo siya. Uy, ang pangit niya. Wag mo i-ganyan. Kasunod na yung ganun.
Pero nagigets kita ha. Pero ano mo na lang, for the Ano po, meantime, yan sorry, muna tayo. Ah, skeletal structure sa Uy, cell. di yan, di yan, di yan kasi nakasali. Okay. Hindi, ano po yung, ay, alam ko na po, ang ganda pala po yung structure dun kasi nakaband sa H. Mm. So, H, No. H, H, tapusan mo yung C. Ayan po. O, diba? Mali. So, yun po yung ano, kasi Dapat kita-kita yeah, kasi po na, alam ko makikita mo yan eh. So, si H3 yan. Good. yung nakaband po sa Okay. H, fatal mistake. Okay. Tapos, okay na yan. Yung parang pabi. Hindi. O, H, then H. Para kita mo water yan. O, parang ano, parang Appreciated na may water. baby na H. Ayan. Wow. Pwede namang O. Tapos, diretso lang na H, then baba yung H. B-shape pa rin yan. Hindi. Sige, Nga idiretso po mo na. lang siya. Ayan. O, di ba? B-shape pa rin Oh, naman okay. yan. It still looks like that. Yung parang ganun siya. Tanan, okay. Yung ganun na tubig. Okay. Let's see. Tapos, ayan na. May kulang ka pa. Partial Kasi yan positive yung pa to. bond. Oo. Partial. Anong partial? Ano yan? Partial positive nito. Okay, partial positive. Okay. Ano pa? Tapos, ano pang kulang mo? The The bracket. brackets. And then, take Mm, note babalikan ko lang yung meaning ni transition state dun sa kinetics natin. Kasi sa kinetics, heavily studied natin yan eh. Talagang inaral natin. Ano yan, Josh? Hindi na-isolate ang transition states. Kung pwede lang natin i-freeze ang time, pwede. Pero hindi. Ang bilis niyan. Kasi parang alam mo yun, hindi na siya wala tayong time to capture it. meron pa po sa mga super slow reactions na pwede siguro i-Bose-Einstein condensate flash freeze. Pero alam mo, nag-iisip nga ako, baka may study na-isolate na nila yung transition state. I'm not pretty sure about this. Kasi nung inaaral natin ang kinetics, siguro mga a year ago or 2 years ago na siguro, ay wala pa by study, hindi pa talaga nakaka-capture si transition state. Hindi, may mga kasi 'di ba nag-X-ray crystallography. Alam mo yun, yung parang at the moment of formation ni transition state. Para Boom, po siya, i-freeze mo. na-photograph po siya. Correct, yung i-freeze mo siya. Tapos saktong-sakto sa crystallography na. Okay. Transition state ito. Mahirap. Okay. Ano ba to? May kulang ka pa dyan. Positive. Hindi, double dagger. Double dagger. Kasi transition nga, state yan dalawa kasi po positive. Oh no. Hindi, double dagger lang. Kasi transition state siya. Akin na yan. Nga po, ano tawag lang, Belarusian, No. may Belarusian Patriot. Ay, di pala yun yung anthem. Anyway, yung ano, may ganun lagi, nakaganon siya, shish. At siguro, siguro pa, kasi para siyang, para kitang-kita mo na, hindi siya resonance, ito. Yeah. Yung ba, para so, the CH something. So ito may mababreak. Okay, I see. So, Yeah, may mabibreak at may ito na, mapo-form. alam na pa yung mangyayari. Tan. Ayun pa yung Kawawa naman yung oxygen. Ano na siya, +2 agad. Tapos na hydrogen po. Yun. Ay, O na naman. OH. Negative. Partially negative na to. Ito rin, partially negative. Mm-hmm. Meron ba pong triple dagger yung ganun? Wala. Okay. Yeah. Tama naman. Those are the answers for this, Alam ko na po pala ba, pag may double dagger, tapos ang double dagger, hashtag na po siya, shish. Ganun pala po, okay. Yeah, Double hashtag na dagger. yun.
Okay, anyway, balik tayo dito. We're now moving sa another topic. Ay, hindi pa pala another topic. Number 3. Eto naman, Josh. Copy mo ulit. Ayan. Yan. Snip mo ulit siya. Either B or, Pwede pala yan. Anyway. So, meron palang ganyan. Anyway. Ba't kaya? Ay, hindi mo na pala kailangan to. Ay, tanong-tanong lang to eh. So, compounds A and B, yung energy diagrams nila ay nandyan. So, si A daw, sorry, B and C pala. Compounds B and C and their energy diagrams for their formation are shown, no? So, si A, iisa lang yung nila, starting material. Ayan, labelan mo muna each reaction as endo or exo. Sino ang endo? Si B or C? Si B yung endothermic, tapos ang C yung exothermic. Okay, correct. Tapos, which reaction is faster? Formation ni C or formation ni B? Formation na B. Ni C. Kasi mas mababa yung activation energy. Okay, kasi mas mababa yung energy level ni B. No? Wala pa na, do not be fooled kasi medyo maliit pa yung mukhang hump. Pero food, Which reaction generates the product lower in energy? C. Yung papunta C, A to C. Okay, kasi mas mababa si C kaysa kay A. Which points on the graphs correspond to D. transition states? DE po. Okay, D and E are transition state. Label the energy activation for each reaction. O, labelan mo yan. Nasaan ng EA? Tapos, labelan mo na rin ang delta H naught for both reactions. Very good. Maglagay ka na kagad niyan. Sige, diretso mo pa. Kasi abot ka sa... Okay, go. O, i-red mo yan. Ano po yung niyan? Make it red. Ano po yung niyan? Yung meron ba subscript yung subscript? Palitan mo pala, sorry. Gusto ko black yung level ni A, energy level ni A. True. Para blue yung sa E, blue yung red yung sa D. Yan. Make it black. Very good. May maiksi na. So, ba't kaya ganun? May maiksi na. O, yan. Okay. Maiksi. Tapos medyo Akin na yan. bumpy. Then, Bumpy. na-OC ka din. Okay, yan. Okay. Next. EA tsaka H. Delta H naught. EAA? Hindi, okay na yan. EA kasi red naman eh. Hindi, no need. Kasi since may color changes ka, Josh, pag ganyan, hindi mo kailangang i-labelan na this is for A kasi mayroon namang color distinct. Alam mo yun, you can distinguish them by color. Tanya pa yung kulay na. So, yung EA sa blue, yung red, tapos yung EA sa ganun pala. So, yung mga evil na ba? Ayun. Pag paano kapag black and white lang? Ayun. Yung mga ganun papatay. So, ito pala yung pinaka-lowest. Ay, hindi. Gagawin pa lang red. True. Correct, kasi para sa red lang naman yun eh. Naka-invent pala po ako ng pang-dating method. And your dotting method fails. Hindi siya equal. Sort of. Hindi pa parang ginagawa ko, drag ko yung tagulan yung stylus tapos tapos nag-click ko pero hindi ako nag-click sa stylus. Ay, parang medyo mataas yan. Ay, oo, tama. Medyo mataas na. Okay. Okay. Somewhat good.
Yeah, okay na yan. Ito, mataas na. Kulang ng arrowhead. Ayan. Paano yung delta H naught ni C? Saan siya? From D to C? Ano ba? Yung delta H naught ni product C. From A to C ba? From A to C. Eh di lagyan mo lang ng arrowhead. Yan. Ayan. So, EA tsaka delta H naught. Correct. Yeah. Tama naman. Ano po nasabi po ay hindi naka arrowhead, so therefore from D. Ano mo na lang to? Ano ang tawag dito? Snip mo siya, then lagay mo sa screen, sa ano natin, sa whiteboard. Okay na? Nasnip mo na? Yan ba? Na-paste na mo. Okay, very good. Kasi, eventually, buburahin ko din yung ano niya, yung annotation mo. Oh, very sad. Womp. Oh, sad. Na-erase yung progress. Kasi nga, ay move din tayo sa next slide. Okay, paano kapag multi-step? 'Di ba? May mga multi-step reaction ka. So, let's say two-step reactions tayo. So, kunwari, sa step 1, nag-break yung bond ni AB to form ions. An ion tsaka ay B plus cation, no? Tapos, ang nangyari, si B plus mo nag-react, no? Intermediate lang pala si B. Nag-react siya sa isang C reagent, no? So, C negative. So that you'll form a new compound na BC. So, one bond breaks, then another bond forms. So, ngayon, yung energy diagram, kailangan mo siyang i-drawing per step. Gets to, Josh? Ito yung nagkakaroon tayo ng multiple hills sa graph. Kasi dapat ma-represent mo siya sa yung mga steps mo, ma-represent mo yung delta H na tsaka EA per step or per reaction. So, two energy diagrams must then be combined to form energy diagram for the overall two-step reaction. So, ganun yung concept, no? Then, each step has its own energy barrier or activation energy. May sarili ding transition state at saka meron ding overall change, no? Ayan. Ganito natin i-represent. Tignan mo to, Joshua. Ito yung energy diagram for step 1. So, si A and B, yung yung starting materials mo, low energy. Tapos yung EA ng first reaction, EA1. So, tingnan mo to ang ginawa niya, Joshua. Kasi di ba nilabelan niya na step 1 to? Correct? Heterolysis of the AB bond. So, yun yung ginawa niyang concept. Si EA1, tapos may sariling transition state, tsaka delta H naught. Tapos, si A plus B plus, A negative and B plus, siya ngayon yung intermediate. Actually, ang intermediate mo lang dyan si B plus. So, si A may E1 na siya dyan sa reaction na to. Tapos sa second step mo, si B ay nag-react kay C with an lower EA tapos to form BC. If you will notice, may sarili siyang delta H naught ulit tsaka EA or activation energy. Similar with the first step. I have a question, Josh. Ito na yung overall. I have a question. Sino ang faster reaction? Yung first step or second step? Second step mo. Second step, faster reaction. Why? Baba po ng EA. Okay, very good. So, siya yung mabilis. Sino ang endothermic? Yung una ba? Okay, yung una ay endothermic. Exothermic ba yung second step? Yes, aba. Highly. What can you say about the overall delta H naught? Exothermic talaga po yung overall na reaction.
Okay, good. Kahit endothermic yung first step mo, na-compensate siya nung pagiging highly exothermic nung second step mo. Kaya naging overall niya, exothermic pa rin. Sino ngayon yung mas stable na transition state? Stable. Ang transition state, unstable naman yan talaga. Kaya nga Opo. nako-convert into Yung products. siguro yung However, sino yung mas stable, kumbaga? Quote and quote, yung, stable na yung transition basic state. mo. Correct, kasi mababa yung energy niya compared with the AB. But overall, mga transition states ang mga yan. Sino ngayon yung intermediate? Intermediate. Si B. Yung Si sa B+. second, yung So, third, ibig sabihin may byproduct dapat tayo sa end ng product. ano pong byproduct? Byproduct, ibig sabihin may additional product ka aside from BC. A po. A negative. So, okay. A negative. Correct. Ngayon, babalikan lang natin no, yung concept natin sa kinetics. Sino ulit yung mabagal na reaction? Mm, yung una po, to AB. Okay, yung first step, yun yung mataas yung EA. So, slower reaction. Ang tawag natin dyan ay sa mga multiple step na reaction or mechanisms, siya ang rate determining step. Kasi siya yung mabagal. No? Siya yung magde-determine ng rate natin. Okay. So, rate determining step yun ha. Asan na yun? Nandito kasi yung rate determining. So, na-introduce ko na sa'yo dito. Step ka, kung sino yung highest EA, siya ang rate determining step natin. Kasi siya yung may mataas na EA, siya yung magdidikta kung gaano kabilis yung reaction mo. Kasi siya yung slowest, kumbaga, no? Parang it means the largest EA, the step with the largest EA will drag your time for the reaction to be completed. Clear? Kasi mataas yung EA mo eh. So therefore, siya talaga yung magdidictate kung mabagal or mabilis yung reaction. So, ayan, Josh. Consider the following, yung A ay dito natin sagutan. Consider the following energy diagram. How many steps are involved in this reaction? Ano po ang sabihin ng step? Step, Yung, yung ilan, ano po, ilang cycle siya ng reaction niya? Dalawa po. 2 steps. Kasi matik yan, Josh. Ang shortcut, bilangin mo lang yung mga maximum points, no? So kasi yun yung bilang ng transition states din eh. So each reaction will have transition state, no? So dahil 2 points yan, dalawa lang din yung steps mo. 2 steps iya. Then label delta H naught and EA for each step and the delta H naught overall. So go ahead. Dito na. Dito mo na siya muna gawin. The blah blah blah, how many steps are involved, blah blah blah, label the blah blah blah, and then the label the transition state, and then the and the which point on the graph, blah blah blah, intermediate. Oh, okay. Ito, so ito, wait, ito ba? Mhm. Medyo, minsan nagwa-bump pa sa dulat na naka-OC. So, yung nagwa-bump pa sa dulat. So, yan. Okay na yan. Yan. Ito yung first EA. Lagyan mo na lang EA1, EA2. EA1, yan. EA2. Ay, ito yung H. Sino yung H? Oo. Ay, ito yung final na. So, ito yung final. Intermediate. Ay, hindi. That's not true. Yung EE2 yung galing sa intermediate. Ito ba yung EE2? Untik na ako na trick doon. Anyway, so, yung mga the techniques of the C2 network. Is delta H.
Mhm. Mm, 1 and 2, lagyan mo na lang din. Tapos O yung overall. Ganun na lang. Delta H not 1, delta H not 2. this is the transition. TS1, TS2. Sige po. Wala pa, medyo na-clutter na masyado yung very sad. So, intermediate. Okay. Mhm. With the Meron pa, overall. Oh. Ano ba tawag dito? Total. Hindi, O lang. Oh, awa. Oo? Delta H, delta H not O. Sige, pwede yun. Delta H na total. Pwede rin. Ano po? Oo, shish. Yung Overall kasi, sige. Pwede Ayun rin total o kaya overall. pero pala pong yung may evil water na O2H. Yung ganun po. Yung evil water. And overall. Okay, good. Next. Na-labelan na natin yung transition states. Ano po? O, Kailangan TS1, TS2. Sino ngayon yung reactive intermediate? Anong point yung reactive intermediate? Nasaan siya? ano po? Kailangan na po mag-suffer. Nakita na po. Okay, yung OH. Yeah, nakita ko. Ano, so Okay. ganda ba ganito triangular? Para stable naman yung oxygen. Okay. Nag-epoxide pa. Anyway, intermediate ay yung nasa pagitan ng TS1 and TS2. Good. Tapos, ayun, question pala, is the overall reaction endothermic or exothermic? Endothermic ba? Apparently, kasi medyo mataas yung Okay, kasi yung delta H not mo ay positive, no? Kasi mas mataas yung energy ng final products over the starting materials. O, yung number 2, screenshot mo siya, Josh. Actually, pwede mo rin screenshot tong yung buo. Kasi i-delete ko na rin yan, eh. Para makamove sa next slide. Diagram for the two-step reaction. Mhm. For the conversion is read. Okay. Okay na? Na-snip mo na to? Na-snip na ba? So, ipat ako. I-share ko yung share ko ngayon yung whiteboard naman. Oh no. Ayan na. Ayan. Grabe. So, talagang smooth siya. So, smooth transition. Naman seamless. Oh, grabe. Anyway. So, wala talaga makitang gap. Draw the energy diagram for the for the So, number 2 na energy tayo. of these compounds. Wait. So, B, mataas. Tapos, so, exothermic, pero, okay, sige. So, time to channel yung inner Picasso. So, ano kaya to? Wait, ano ko po? Inner Picasso, really. Sige po, mag-lock-in po ako dito. With scribbles and graphs. Mag-lock-in po ako dito. Naman. And the EA and delta H naught. Wow! Wow! Yung pa yung na wow. Wow. Ayun, finally. So, I have achieved peak artistic performance. Yun ba? Wow. Anyway, so, draw an energy diagram. So, ang pinakamataas sa energy daw ay si B. Tapos si A. Then we have C. Diba? Wow, para mas formal pa yung itsura yan. Okay. Tapos makakalimutan na naman Don't forget the labels. Yeah. Are you serious pa makakalimutan yung axis? So, very sad yan.
Minalipon ah. Wala, you don't have an axis, so therefore it's wrong. Correct. Tama naman kasi how can you interpret the graph kapag ano? Apo, talagang ano pa, very serious ano po, a very serious endeavor. Medyo nakaloko kasi parang medyo iba yung sizing ng mga dashes. So anyway, I can't fix that now anymore. So, EE1. Okay, good. EA1, EA2. Okay. A to B to C. Yan ba? Mhm. Are you done? Nga ba? Let's check. So, dapat daw ang pinakamababa ang energy ay si C, correct? C, followed by A and B. So, sino ang intermediate mo? Yung mga ganun pa yung mga drawings siya. Wow. Yung ano yan, naksiyan mo yun nata. Sino Yun. yung intermediate mo? Intermediate. B. Ayan. Okay, good. Intermediate. Tapos, susunod kong tanong, Josh, ano yung rate determining step? BC mo. BC mo. BC. So, dapat ano ang EA nun? Sino mataas ang EA? Yung A to B o B to C? B to C. Dan. Alam na po yung parang, alam na po yung ano yung, Yeah, I know. ganun pa. Ito The pa yung, realization. ganito pa. Ito pa yung, ito yung sasabi pa yung, ganun na po kaya. Sa Venus flytrap, alam na po yun na, yung na I ganun know. That's the moment when you are captured by the Venus flytrap. X. You can easily change that. Wag mo na burahin lahat. Ay, pero pag nagbura, di ba bura siya lahat? Ay, hindi yata pwede ma-flip. It's over. Ano? Still not. Still not. Ay, alam ko na, I know how to save this. Wait lang po. Same pa rin naman. Like, burahin mo lang. Pababain mo na lang yung D. Ganun na lang. Wait lang po. Sa Ito, pagitan ni D and E yung D. Ito ba channeling the graphic designer? Teka, dapat isa pang stroke. Ito pala yung mas Picasso kasi kailangan ko isang stroke. Hindi, i-convert mo na yan. Gagawin mo lang si D ay mas mababa kaysa kay E pero higher than D. Opo, kailangan nga pong isang stroke. Why do I have to go through this? Oops. Buburahin mo rin naman yan eh. Okay na yan. Burahin mo na si yung yan. Okay na yan. That's okay. Wait lang po, okay na.
Tapos ano to, bababa. I knew it. Something's sketchy about your sketch. Ayun. Something sketchy. Tananan. Okay. Oh, It has but been, it has the been salvaged. It's been salvaged. yeah, I know. Naano po siya, na-save po siya last minute. Okay. Okay, ito yung susunod ko. How about your Delta H2? Delta H2. Mm. That's not Mm-hmm. true. That's not true. Wait lang ba? Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Wait, that's not now. Wait, ba't po sila pareho? Ha? Mm-hmm. Ay, oo nga na, ba't ganun? Ano? Oo. Equal ang Delta H not 1 and Delta Hindi H po, not 2? medyo alam ko na po bakit. So, mm, ayan po yung medyo, Mm-hmm. ayan. Ah, that's the Delta H not 2. Sa kabila na lang. Dito. Sulat mo siya. Ah, okay. Ginawa mo dyan ng overall. Okay. And then, Yun po yung so, yung edi kung practice set lies and to, deceit. Lies and kung deceitful. practice set na to, edi puro minus ka na kagad. No, lies and deceit po yung tawag dito. But the biggest plot twist is D being lowest in energy, E1. And you needed to sketch all over again. Mga world saddest moments. Okay, yeah. Okay na yan. Ayun ba? Tama na yan. Okay. So, I'll go back dun sa ating slide. Wait, ba't ganun? Mali pa rin. Bakit? Ano pa? Hindi pa I'm rin good mas na. hindi pa rin mas malaki yung EA2. May ba? Yeah. It must be Gets. rectified. I know what you mean. Dapat nga naman, by illustration, mataas yung EA2. Talagang nanap But imagine, hindi, puso. tignan mo, yung time mo naman ngayon, Josh. Ano, ang taas ng EA2 pero ang shorter time. Opo, ala. Tadadadan, Oh. tadadadan. Alam ko na po yung solution dito. What? Oh No. and Oh no. tapos na nito, habaan. Diba? Siyan po. Sheesh. Oh, wow. medyo, ano siya, medyo, But I get what you mean. Yeah. Nice job. Iksin pa, para talagang pa yun, ay okay. Nagigets mo ngayon, pati yung sa access, kasi sinabi mo mataas yung EA, slower reaction, pero ang nipis. Yung mga another world sketch. saddest moments. It's like Pangea breaking up again. Ako parang pa na, yung continental plates. Ayan, okay. Continental drift theory. Ayan, medyo na, Yeah. Somewhat, okay. Pwede na. Salvage. Ayun, Okay. finally it's correct. Yeah, at last. Parang hindi. You measure EA1, EA2. Parang almost same sila. Yung EA1, EA2. Ginaganon ko. Ayan ginaganyan ko siya eh. I mean, ayan, wala na talaga pa. Sorry. So, yeah. Okay. There is no more debate. Ayan. Okay. Ano pa na, jerry-rigging. So, somehow, natama na finally. Okay. Yeah. Okay na yan. Let's go back to the, last topic for today. Parang pala yung ganito ba? Wait lang ba? Yung ganito nangyari. Ay, sana? Go ahead lang. Sige, nakita ko naman yung sa ano eh. Sana ba? Yung sa whiteboard.
Hindi pa parang ganito yung nangyari pa yung restoration effort. Yung ganun ba? Restoration effort. Ayun ba, tingnan mo, yung ganun. Yung ganun pa yung restoration effort. Nasira talaga Anyways. totally. Sige, babalikan ko yan sa whiteboard. Anyway, let's go back to our last topic for today. We've already done kinetics and energy diagrams. Kasi important yung sa time din dyan, kasi nga, ang kinetics siya lang nakapredict ng ng reaction rate. So, kinetics can determine if your reaction is slow or fast. Ngayon, sino talaga yung kinetic parameter that can determine the reaction rate? It's actually EA, or the energy barrier, or the activation energy, because that's the energy you need to exceed, for your products to be for your reactants to be converted into products. The larger the EA, the slower the reaction. So, correct na tayo dyan. Take note, Josh, I've mentioned this already. The delta G naught, delta H naught, and KEQ, these are thermodynamic parameters. They cannot determine the rate of your reaction. However, they are the thermodynamic parameters that can indicate the direction of the equilibrium reaction and the relative energy of reactants and products. Ngayon, sino yung nagde-determine ng reaction rates? It's actually the kinetics, no? So, the higher the concentration, the faster the rate. Kaya mas mataas yung concentration, Josh, mas mabilis yung reaction. Kasi marami kang starting materials or reagent, etc. The higher the temperature naman, the faster the rate. In general, ito, Josh. So, in general, the higher the temp, the faster the rate. The higher the concentration, the faster the rate. Explain ko yung one, bakit mas mataas yung concentration, mas mabilis yung rate kasi mas marami kang starting material. More molecules can react to each other. Paano naman kapag yung temperature, bakit faster ang rate? Kasi mababa yung pag mataas yung temperature, mababa yung delta G. Mataas ang temperature, mababa ang delta G? Aba? Di ibig sabihin, pwede nating ma-predict ang reaction rate through delta G? Hindi. Mataas yung temperature kasi... Molecular ang explanation dyan. Bakit pag mataas ang temperature, mas mabilis ang reaction rate in general? They collide more. Very good. Collision kasi ang effective collision rather ang magli-lead into product formation. Naalala mo yun sa discussion natin dun sa reaction rates, dun sa mga reaction mechanism. Dapat proper yung orientation pag nagbungguan. Hindi lang yan basta-basta bungguan eh. Dapat effective collision. So, dapat pag nagbungguan sila, nag-fit sa isa't isa, no? So that they can react perfectly, no? And you can form the products already. So the higher the temperature, it means the higher the kinetic energy for your molecules. And the higher the kinetic energy, the faster they are and the more chances for perfect collision or effective collision. Okay, for your reaction to occur. Okay, number 1, Josh. Which value, hindi ko alam kung last slide na natin to. Hindi pa last slide. So which value, if any, corresponds to a faster reaction? For letter E, 1E, sino ang mas mabilis ang reaction? EA40, EA4 kg per mole. So ano siya, no? Sino siguro mas mabilis ang reaction dyan? Yung 4 kilojoules per mole siguro yung faster. Okay, kasi nga mababa ang EA, so automatic mabilis yung reaction natin. Mababa yung energy na need i-overcome. Hindi na. Letter B. Reaction temperature 25. Okay, 25. Higher temp siya. Letter C. Are there reactions that do better at lower temperature kasi liquid? Na iniisip ko nga kung yung may mga reactions pa na nasa ang gusto nilang condition ay lower. I think so, meron. Kasi baka yung liquid form mo, liquid form ang mas reactive kaysa sa gaseous form. Oh yeah, kailangan nating i-maintain yung liquid form. Correct. Lalo na kung yung solvent mo ay need na mababa, 'di ba? So, yeah. Merong mga reaction na need na temperature ay mababa.
Letter C, Q10. KEQ Q 10, na KEQ 100. 100. Kasi mas ano pa, mas favored. So, siguro more likely. Favored ang ano. Products. Pero, sinasabi niya ba kung sino yung mabilis, yung reaction? Mhm. Hindi po na, pero kung na. Can you derive the rate of reaction from KEQ? Sort of correlated sila, but they're not really related. Yung ganun ba? Yeah, at wala tayong formula for that. So, no, indeterminate yan. So, for letter C, indeterminate, we cannot determine the reaction rate given the KEQ. How about letter D? Hindi rin mo kasi walang ano naman sa end. Correct. Nasabi ko na to kanina, yung mga delta G naught, delta H naught, and KEQ, mga thermodynamic parameters ito. We cannot calculate the reaction rates out from these parameters. Ang mga reaction rates ay nade-determine through what? Naalala mo? Determine yung ano ba? Reaction rates. Reaction rates, so saan siya nade-determine? Mamaya, balikan natin yung tanong na yan. How about number 2? Number 2. Delta Yeah, G for number the reaction sa positive value. So, hindi siya spontaneous. Siguro, slower. Kahit na wala naman correlation, I think, hindi naman siguro. Kasi hindi siya For spontaneous. hindi. Paano mo malaman? Tignan mo ha, may binigay ng mga parameters. For a reaction with KEQ, ang reaction mo daw ay 0.8. Ang EA mo ay 80 kJ per mole. Decide which of the following statement is true or are true. Correct any false statement to make it true. Ignore entropy consideration. So we will neglect the entropy changes. Diba ba? For letter A, anong mas mabilis? Yung reaction na ang KEQ ay 0.8, EA ay 80, or reaction na KEQ ay 8 and EA ay 80 din? More ano ba? So, possibly likely pero hindi malalaman. So, cannot be ascertained. Oy, cannot be ascertained kung sino yung mas mabilis. Pwede. Kasi same yung EA. Oo, same yung EA. So, ibig sabihin, Yung mas mataas na KAQ. hindi. Wala. Ang KEQ, wala siyang pake sa reaction rates. So, Wala ano siyang nga pake ba? kung sino. Almost the same rate sila. Same kasi yung Ano EA eh. Yun lang yung interpretation dyan. yung EE kasi so the same. Okay, I see. Oo. Since the EAs are the same, 80 kJ per mole, we can assume that the reaction rates will be the same. Yung ano nila, no, bilis ng reaction, almost the same. However, at the end of equilibrium, sino yung magfe-favor sa products? Yung KEQ na 8, na 8. Yun, correct. Nagigets mo ngayon, same sila ng time ng reaction, pero at the end of the equilibrium, magkaiba sila ng ratio ng products and reactants. Si KEQ8, mas madami yung products kaysa kay first reaction, yung original reaction natin. How about letter B? Sino ang mas mabilis na reaction? KEQ ay 0.8 din o ang EA na 40 kJ per mole? Mas mabilis pa yung mas mabilis pa yung original. Okay, correct. The original reaction is faster than a reaction with KEQ 0.8 kasi ang EA nung second reaction mo ay 40 kJ per mole. Very good. How about letter C? Delta G naught for the reaction is a positive value. Yung sa original tayo ha. Sa original. Ano ang delta G naught mo dyan? Positive. Positive daw ang delta G naught. Delta G not na positive. Hindi. True or false yun? For the original reaction, sabi niya, delta G naught is positive. Hindi pa malalaman. Hindi. Malalaman mo yan. Nandyan yung KEQ mo tsaka yung EA mo eh. Ano ang delta G naught dyan? Siguro, True yan. Positive or negative? Check mo yung KEQ. KEQ lang yung kina-check natin yan. Tama pala po. So, mababa. Less than 1. True, tama. Very good. Kasi ang KEQ mo ay less than 1. Therefore, ang delta G naught mo ay positive. Kasi ang log KEQ mo ay negative. Di ba ang formula natin, negative RTLNK?
So, kapag ang LNK, ang K ay less than 1, ang LNK mo negative. So, magpa-positive ang delta G. Kasi negative times negative eh. So, positive ang delta G. Letter C is true. How about letter D? The starting materials of the original reaction are lower in energy than the products of the reaction. Mas mababa daw yung energy ni starting materials kaysa dun sa products. No. Kasi less than ano nga pa eh. Less than, yung KAQ nga. O, Mas pag ang mababa. KEQ ay it favors the, ano nga Reactants. ito? The reactant. So, sino mas mababa ang energy? Yung ano, yung ano, yung reactants. Oh, so Tama. dapat, ano sagot? Starting Oh, true materials are yan. less in energy. Ikaw, Hana. Ko kapag ano to, Sige na. Anyway, so, practice ito. di ba, masana yung reviewing the semantics. Easy. Tama yan. If the KEQ is less than 1, it means it favors the reactants. Therefore, the reactants will have lower energy compared to the energy of your product. So, letter D is true. Okay? Letter E, the reaction is exothermic. Oh, related na siya sa D. Exothermic. Mhm. Ay, Related ma-ascertain ba din yan yan? sa D. Hindi yata po ma-ascertain. Oh, kaya mo yan. May na-compute mo na nga, ay I- na-approximate mo na I-8 yung energy. Ano ang energy ng starting materials? Lower in energy or higher in lower energy po. compared to your product? Oh, so may Endothermic. different, oh, Obvious di po. ba? May Obvious na difference pala. ka. Obvious na Mm-mm. pala pag gano'n. Tama. Mm-mm. Ganun pala po na. Obvious na pala pag lower in energy na ano. Yeah. Ako nga na ang iniisip ko kagad nakagawa na ako ng ano eh, ng energy diagram eh. Doon ko Opo. kagad makikita. Sa utak ko lang yun ha, yung parang nakagawa na ako na eh. Pwede mong gawin yun. Like, if you are considering or if you will be meeting another type of question na ganito, isipin mo, gawa mo kagad ng energy diagram sa utak mo para madali mo siyang ma-visualize. It works for me. I don't know if this will work for you. Okay, ano? Pero at the Letter same time, E. naman po yun yung sense na kailangan na ano. Yung sensing ba? Mm-mm. Letter E. Is the reaction the exothermic or endothermic? Mm, is the reaction endothermic? Hindi ba? Endothermic ka mo siya. Okay, very good. Endothermic siya. Last question for today, Joshua. Asan ka na? Ayun na. If we cannot determine the rate of reaction thermodynamically speaking, yung using thermodynamic parameters, ano ang nagpapadetermine ng reaction rate? How can we determine the reaction rates? Kung Naalala wala mo? pong ano, siguro Kung hindi experimental. natin pala, di ba puro sila delta G, delta A, saka KEQ, hindi pala Opo. nila kaya ma-determine yung reaction rate. Sino ang magpapadetermine ng reaction rates? How can we determine that? Me. Ay, ano pala. Yung ano po ako pala po nag-decide na. Yung ano, experimentally? Very good. Through experiment. And experiments for kinetics will give us the rate law. Siya talaga ang magde-determine ng reaction rate. Kasi nga, yung rate law or the rate equation will give us the formula for the rate itself. Okay? We'll have another review nitong rate law, no? So, we will end with this. And next meeting, we'll discuss about the rate law and the remaining topics. I think patapos na to, Josh. Yeah, 65 out of 73 na eh. So, it means, next meeting, tapos na natin tong chapter na to. So, mabilis lang tayo sa chapter na to kasi nga review ito eh, no? There's nothing new sa ano. May mga new naman sa applied sa organic systems. However, review nga ito, no? Kaya medyo mabilis lang tayo. And we will proceed with practice set muna bago tayo mag-alkyl halides. Clear? Opo. Or iniisip ko nga, para fresh, di sige, practice set na lang muna. Baka mas maikli lang yung practice set na gawin ko para makaproceed kagad tayo kay alkyl halides and substitution reactions. Okay? So, yeah, siguro meet kita sa Monday ulit, Josh. Ayun ba? Yeah. Ay, Monday? Monday. Anong oras po? Same time siguro like 1 to 3 or 2 to 4. Tama po na, 1 to 3. Sige po.
Lito 6 kasi boss si Sir Sigmund yata mo. Yung Si Sir, sige, imi-meet ka na sa Monday. Opo. Hindi ko ma-stop share. Sorry, Josh, kasi mawawala ako. And Opo. you can turn off pala the recording na kasi off the record.